patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga. Ako po ang iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. At napapanood po ninyo lagi, di ba? Iba't ibang mga ating mga young scientists na talagang nakakapanayan ko at talagang marami talagang silang naitutulong, lalo na dito kasi sila ang kumbaga na-discover o nabibigyan ng award ng ating NAS. So sa this year ay 2023 NAS annually recognition. Kaya kasama ko ngayon at isa po siya sa nabigyan po ng special citation si Dr. Ivan Henderson Cue. At alamin natin kasi siya po ay isang Doctor of Mechanical Engineering mula po sa De La Salle University. At alamin natin sa kanya ano naman ang kanyang na-share at kaya siya ay nakasama dito sa NAS 2023. Magandang umaga. Magandang umaga po. At ano itong Mechanical Engineering at ano ang iyong kumbaga na-discover o na pwede i-share para sa ating mga nakikinig at nanonood? Okay ba? So yung mechanical engineering po, talagang malawak yung disiplina namin. Na gumagawa kami ng mga teknolohiya, ganun. Ngayon, isang prominent problem natin is yung environmental. Climate change. Tapos ngayon, pag sa UN, meron din tayong mga resources. Hindi lang basta-basta natin pwedeng gamitin tapos tapunin. So, yung problema natin ngayon, yung mga kinukuha natin, yung minamine natin ng mga metal, rare earth metals, i-proseso natin, maging produkto, tapos kung wala na, di na natin magamit, tinatapon na lang natin. Sayang. Ngayon, meron bagong paradigm o paningin sabihin natin sa Europe tsaka China, paano kung gawin natin yung ekonomiya maging circular. Ang tinatawag na lang circular economy. Sa konsepto nito, tayo, kahit na mga mamamayanan, mga produkto natin, baka pwede natin ibenta ulit o kaya ipa-repair na lang. Sabihin natin mga cellphone natin, di ba? Paminsan cellphone natin, binabago natin para maging trendy lang. Paano kung pwede lang natin paayusin or i-update lang? So ito yung konsepto ng circular economy. And kung gusto natin mangyari ito sa bansa natin, kasi maganda eh. In terms of kasi ngayon import tayo ng import, rare earth metals, paano kung tumaas yung presyo? Nandito na yung natin yung gamit natin eh. Nandito na yung mga resources eh. So kung nagawa natin dito sa bansa, at least makakatulong siya na hindi tayo dependent sa iba. Tayo mismo gagawa. Tayo magre-recycle. Dahil na archipelagic yung natin. O madami tayong, puro mga isla lang tayo. So kung magawa natin, maganda. Pero kung pupunta tayo dito, hindi lang basta-basta eh. Kasi syempre, tayo as demokrasya din na tayo, madami mga players, madami mga tao na naglalaro sa ekonomiya, meron tayong gobyerno, meron tayong businesses, meron din tayong consumer. So yung ginawa ko, hinanapan ko, paano ba natin may paggalaw yung sistema natin ngayon papunta dun sa circular economy? So nagtanong ako sa isang kilalang method na tinatawagang Dematel para hanapin sino yung pinaka key factor. So yung method na to, hinahanapan nyo yung parang cause and effect, yung parang domino. Halimbawa, sa isang pamilya, meron tayong tatay, nanay, anak, kuya. Paano kung si anak gusto bumili ng kotse o kaya bumili ng bagong smartphone? Anong gagawin niya? Siyempre, si tatay baka may pera, bibili.
Pero ang mag-uudyok kay tatay, baka si nanay. Kasi si nanay yung mas may kapangyarihan. Pero baka mamaya, yung paborito ni nanay, si kuya. So ngayon, since nakita natin paano sila connected, ako, yung anak, sabihin niya kay kuya, gusto ko ng panibagong kotse. Ganun din sa ekonomiya natin. Para may tatay, nanay tayo. And sino ba yung magpapagalaw lahat? So ang na-discover namin is, ang nagpapagalaw talaga dito ay gaano ba ka economically attractive. Kung gaano kang madami yung makokong pera sa pagiging circular economy ko sa mga business side. And nakita namin, dumadating din yan sa consumer natin kung anong gusto nila. Pwede kasi mangyari na gumawa tayo ng mga facilities na pwedeng kunin yung mga gamit ng mga, let's say, electronics or what, pero baka hindi interesado yung mga consumers. So, sa pinakadulo, nakita namin, ito yung okay, pang-udyok, papunta sa circular economy. At isa sa pinakamalaking problema dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila, ay ang mga basura. So, yung sinasabi natin na recycle, ang ginagawa lang natin dito, ano lang kumbaga, ano lang natin, yung mga nabubulok, hindi nabubulok, yun pwede i-recycle. So, sa ngayon, at nakikita naman dahil sa kahirapan, so, nauuso talaga yung mga nasa sachet, o yung mga plastic bottle, yung mga shampoo, palit na palit ang container. Dahil yan ang kaya ng budget ng bawat isang, lalo na sa mga, ang income nila ay nasa minimum wage. So, hindi talaga natin masisi na may ganitong ginagawa ating sa merkado na yun ang tinatangkilik nila. So, dito based sa iyo, ano ang pwede natin na imbes na napupunta sa karagatan, o sabihin naman, hindi naman sila sadyan nagtatapon Pero, yung sa kung saan-saan, at ito naman, ito sa sinasabi mo na ano kaya ang pwede natin magawa para ma-solve natin itong problema. Itong pinaka number one problem. Okay. So magandang tanong yan, Doc Hilda. Ang nasa isip ko sa ganyan na issue, Oo. meron na tayo yung alam natin yung mga Coke bottle, di ba? Yes. Sa mga sari-sari store. Pwede natin i-refill yun Oo. Paano kung magawa tayo ng panibagong business model Oo. na container natin yung mga shampoo sachet? Oo. Let's say may refilling station tayo dun. Pwede natin gawin na ganyan, na parang similar na konsepto. Pero syempre, as mga scientists, kailangan pag-aralan na paano ba ito tanggapin ng mga consumers? Na kung gumawa ba parang refilling station sa mga sari-sari store, gusto ba nila? In terms of pera, kaya ba natin i-afford? So, sa dulo pa rin, ang circular economy nagbibigay ng panibagong model na pwede din natin panggamit para bawasan yung mga gastos. Kasi, if may refilling station tayo, yung consumer, di na niya kailangang, kumbaga, gastusin yung packaging niya. And, nagsisave siya ng yung waste natin, hindi natin natatapon. Pero at the end of the day, kahit lagay natin itong mga business model na circular economy inspired, dapat titingnan pa rin natin, ano ba para sa consumers? I-accept ba nila? Meron din po kasi ako isang pinagawa sa mga advices ko, pag-analyze, ano ba tingin ng mga consumers sa pagpalit na refilling bottles. Yung na-discover namin, okay naman sila. Okay naman sila magpalit, basta may economic attract. Basta parang sulit siya sa dulo. And syempre, kung alam nila na may kapahamakan ang sachet nila, lalo na sa surrounding nila, at least ma-decide nila na okay, gusto ko itong refilling bottle. Pero pag sa ganito, pagka ganyan, dapat kausapin yung mga manufacturer na dapat yung ginagamit nilang lalo na sa mga plastic, lalo na hindi pa sa mga yung mga bottled water. Yan ang pinakamarami na kumbaga tinatapon o kaya nire-recycle. Kaya ang sabi nga lang daw nila, yun na yung mga bottled na for bottled water, yung plastic niya, may certain number of use lang na 2 or 3, hindi na raw pwede. So, paano natin masosolve yan? Para at least, para magre-refill na lang, na para hindi dumami ang basura.
So, madaming paraan naman. Pwede naman natin baguhin yung pag-iisip natin sa container. Plastic container, pwede natin palitan ng ibang container. Oo. O kaya, may mga proseso tayo para mag-recycle ng plastic. Oo. And meron din tayong mga mamayanan na creative sa paggamit ng plastic bottle. Sa end of the day naman, ang konsepto ng circular economy ay paano natin ipatagal ang lifetime ng mga plastic, mga Yes. gamit natin. Oo. At as much as possible, bawasan yung mga waste natin. Yes. Sa dulo naman, ang circular economy ay ating instrumento papunta sa mas malinis na kinabukasan. At nabanggit mo, katulad po sa mga cellular phone, mga cellphone, kasi alam mo naman natin na ang number one na ang nasisira, yung battery. O kaya naman, every time na may mga bagong modelo na lumalabas. So, ang mga kabataan ngayon, na may lumalabas na bago, tendency yung luma niya, ayaw na niya. So, itong luma na to, ano ang mas may papayo, kumbaga, ibenta nila sa mga nagba-buy and sell, and then ibenta naman sa mga hindi kaya na bumili ng bago, pero ito naman ay maaayos na parang gumagamit pa rin sila ng isang bagong cellphone. Actually, maganda ang po niya, no? Diyan ako natutuwa sa atin eh. Oh. Kasi tayo yung tipong, yung may nagamit, tapos parang, di ko na kailangan to. Oo. Anong pwede kong gawin? Oo. Kung wala akong makita ng na pwedeng gamitin, tinatago ko. Oo. Tayo, nasa atin na eh, na gusto kong patagalin tong at least yung usefulness niya. Ngayon, nangyayari naman na binibenta natin sa mga tao, sa mga ibang tao na second hand, ganun, na nangyayari. Pero syempre, parang nagpapadelay lang. Sa dulo, matatapon din kung sirang-sira na. So, para sa atin, mas maganda, para sa mga used phone natin, ibenta natin. Oo. Para mas magamit natin. Kasi syempre, madaming tao ang nangangailangan pa din ng mga gadgets, kahit sa mga everyday life. Lalo na, may GCash na ngayon. Nagiging, halos lahat may GCash na, pambayad, gano'n. So, at the end of the day, ibenta natin okay yan. Pero sa akin, nakita ko sa kailangan natin gawin din, dapat yung cellphone natin, ma-redesign natin. Palimbago natin yung design niya, na hindi basta pwede tapon. Paano kung pwede natin yung mga components niya, di ba, meron mga camera, ganun, pwede natin i-detach. Tapos i-install na lang natin. Lalo na gusto natin magandang camera, o kaya mas mabilis na processor. Kasi paminsan, yung cellphone mo, may mga ibang features na di mo naman inaano. So, sa akin, we need to redesign it. And mayroong mga ni-research ngayon, paano natin ma-recycle yung mga cellphone ngayon. Kasi, very prominent po talaga ang e-waste, lalo na yung mga cellphone natin, gumagamit ng mga rare earth materials. At ang isa doon sa nakita ko, like for example, dun sa akin, na binigyan ako ng regalo ng anak ko ng cellphone. Pero ang kondisyon niya, Mami, itong bagong cellphone na ibibigay namin sa iyo, yung luma mo, ibenta mo. Para makabawas daw doon sa gagastusin nila. So, iti-trade in, kumbaga ibebenta, tapos doon din kami bibili ng bagong cellphone kung saan namin ibebenta yung old cellphone ko. Noong una, parang sabi ko, bakit mo ibebenta sa akin? Magre-regalo lang kayo sa akin. May kondisyon pa. Mami, sabi daw niya, habang may value. Unang-una, habang may value yung cellphone mo. Pangalawa, hindi mo naman magagamit yung dalawang cellphone. Kasi pagkahabang tumatagal, sigurado daw nila, hindi ko gagamitin yung luma ko. So, habang may halaga pa, at syempre naman, para sila naman ay dalawa, nagtitipid, sabi ko, sige, pahing ako sa kondisyon nyo. Pero kung anong klaseng modelo ko, kung how many gig, tapos kung ano yung model ng iPhone, dapat ganun din. Hindi yung hindi ako pumayag na yung iPhone 14 na yung pinaka mababa. Sabi ko, kailan ibigay niyo sa akin yung Pro Max. Hindi ako pumayag na Pro. Which is, nag-deal na, yung totoo nga na yung cellphone ko nga, ay talagang, Mami, sige na, ibenta mo na yun kasi sayang yung value. At para syempre, parang iba naman na hindi kaya bumili ng mahal,
para may ibang tao naman makabili na affordable na. Kasi lalo na yung sa akin, 2 years ko na nagamit at malaki ang 512 gig lang ang binibili ko. Kasi siyempre kami mga media, mahiling mag-picture, video. So, yun nga, which is tama nga sabi mo, na makabawas ng masasabi natin na waste sa bahay ninyo. So, kung hindi lang ninyo magagamit, mas maganda, ibenta na. At para may makatulong din tayo sa gagamit. And then sa other aspect naman, aside from the cellphone, mga basura, ano pa ba ang sa nakikita mo na pwede pa rin natin i-recycle? Ito magandang business ako nakita sa UK. Hindi to recycle. Ang konsepto niya, ipapa-rent mo mga gamit. So sabihin natin, sa bahay, nasiraan tayo ng sabihin natin yung pintuan. Yes. Tapos may mga hand tools tayo, di ba? Paano kung hindi ka marunong gumamit? Tapos bibili ka, di ba? Mayroon isang konsepto ako nakita sa UK. Magre-rent ka na lang. Oo. Di ba? Kaysa bibili ka, sabihin natin 2K or 5K. I-rent mo na lang. Mga 300 ka lang per Yun yung konsepto niya. Lalo na ngayon, meron tayong mga shared platforms na. Sabihin natin yung Grab Grab car or Grab taxi. More or less, yung kotse na yun, share niya sa tao. Nagiging business siya. So, nandun yung konsepto, hindi lang tayo recycled. Talagang, kumbaga yung konsepto niya, pinaka-efficient na paggamit natin. And yun yung maganda yung nakita namin Akala natin magsisimula to sa, let's say, na parang social responsibility ng company. Pero, ang nag-uudyok pala, yung kung gaano ka-attractive o kung gaano may profit ang ganyan na business. Kasi consumer demand, feeling ko meron na tayo Feeling ko tayong mga Pilipino, gusto natin yung kaya natin ibenta, ganon. Yung nangyayari lang, saan natin ibebenta? Yung cellphone ngayon meron na. Pero let's say, sapatos ko. Kunwari, sira na siya or what, saan ko siya ibebenta? O kaya kung sabihin natin mga furniture natin, although meron naman, may nabebenta. Pero what if we make it more profitable? Na talagang nagpapayaman talaga siya sa mga tao, na ibebenta mo siya, tapos babaguhin lang nila. Kasi meron din tayong mga local handcrafts I mean, na kaya nila i-redesign, tapos pwede pa nila ibenta na mas mataas yung value. Kasi maganda yung design nila. So yun pa At naalala ko pala, yung lalo na during the pandemic, yung during the lockdown, o sabi natin, EGCQ, ganyan, di ba? Na parang tayo kumbaga ang punta natin kung paano tayo mas makatipid. Lalo na sa driver, na no need mo na mag-hire ng isang driver na syempre, araw-araw mo babayaran o kaya naman papakainin mo pa. O, kumbaga, ang nakikita natin ngayon, which is nabanggit mo, na nagmamadali ka. Ngayon, di ba, usong-uso na ating mga Grab driver o kaya yung mga Lalamove. At lalo na kapag meron kayong errand, na sabihin natin, 4. Lalo na sa akin, nagagamit ko pagka may birthday ng mami ko. So, kailan namin magpadala ng birthday ni Iswa sa 6 na tao, di ba? Sa 6 na family. Instead yung driver mo, iikot at ang oras, yung traffic. Tapos, kapag sa panahon ngayon, napakabilis. Mag-ano ka lang. Kumbaga, mag-ano ka lang magbubook ka lang. Pwede mo pagsabay 6 na riders, sabay-sabay darating. Malaking menos yun. Unang-una, menos hindi mo na pinoproblema na mag-hire ng driver na minsan naman, iba, umaalis. Iba naman, hindi mo maasahan dahil sa traffic, di ba? Kaya nakikita natin na maganda itong naidulot. Alam mo, ang dami talaga naidulot nitong COVID-19. Hindi lang naman sa sakit. Maraming natuto, lalo na, di ba, yung sa atin ngayon, na uso ang Zoom meeting. And then sa mga media naman namin, hindi na namin kailangan na pumunta sa radio station and then our guest na inoobliga namin pumunta sa station dahil meron na ngayon live streaming. So, ganun ang natin, trend na natin, di ba? So, ganito rin ang
base sa iyong pag-aaral, more on na ma-expect natin na magiging mas mabilis, komportable sa atin, at higit sa lahat, mas menos sa gastos. Habang sinasabay natin na mas malinis yung kinabukasan natin. Mas malinis, mas mabilis. Isang pinakahalimbawa, yung mga telegram, yung mga DHL, di ba, pinapadala pa natin ating mga letters, ating mga documents. Ngayon, through email lang eh. So, parang ganun din, hopefully, sa itong ating mga nagiging problema natin sa itong mga waste natin, hindi lang sa plastic, sa metal, lahat na yan, na mapapakinabangan natin, at higit sa lahat, meron pa tayong may iwan sa next generation na hindi naman na nauubos, diba? Katulad yung nakapanayon ko na yan sa mga gold, metal, yung mga responsible mining, kung ano naman ang kaya natin gawin na makatulong, diba? Para lalo na meron tayong climate change ngayon at may itong El Nino. So, dito based sa iyong pag-aaral at na kayo ay napili as itong special citation, ano ang pwede mo i-share sa ating mga listeners and mga nakikinig sa atin na kung meron din silang nasa isip nila na pwede din nila ibahagi sa NAS? Ano po ba? Mga estudyante po ba ito? O kahit na yung mga estudyante, yung mga nakapagtapos na o continue ang nilang Sa akin naman po talaga, sa dulo ng lahat, kung nandyan talaga yung passion na mga, parang curious ka sa isang bagay, gusto mo ma-discover isang phenomena, go lang. Kasi sa dulo naman yung mga recognition na kwento sa akin ng advisor ko, dulo yung mga recognition dadating din. Ang pinaka-driver mo dito is yung passion mo, yung puso mo. Kumbaga, papunta sa parang pananiliksik or pagdidiscover. And ako, nakita ko rin naman, tayo mga Pilipino, meron din tayong passion for curiosity. And syempre, feeling ko yung pagpunta natin doon is we have to embrace itong passion about curiosity, knowing facts, and understanding yung mga nangyayari sa mundo. So, yun po. Yan po, tayo dapat magpasalamat tayo sa ating mga young scientists, sa mga naibabahagi nila, at yung mga talagang nakikita nila na mas makakadulot ng, sabi natin, itong modern na nakikita natin na biglang-bigla, ang daming talagang hindi natin inaasahan na nagiging mas maganda at talagang yung magugulat ka na lang na at the same time, komportable tayo. Minsan nasa bahay lang tayo, di ba? Marami tayong nagagawa dahil dito sa tulong ng ating mga young scientists. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong, dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.